Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Mga kapatid, tayo po ay nakakatipon ngayon sa pagdiriwang ng 8 araw ng pagdiriwang ng Pasko ng Pagkabuhay. Ating pong purihin ng Ama, pasalamatan sa biyaya ng ating tagapagligtas at buhay na walang hanggan. Kaya atin pong aminin ang ating mga kasalanan upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, salita, sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Kristo, mo kami papuri sa Diyos sa kaitaasan, kaloob sa lupa ay kapayapaan. Pinupuri ka at ipinagdarangal, sinasambakat sa dakila mong kalwalhatian. Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, tanggapin mo ang aming kahilingan. Ikaw na nagluluklok sa kanan ng Ama. Jesucristo, kasama ng Espiritu, sa walhati ng Ama. Amen, amen, amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, sa kagalingang dulot ng pagkabuhay ng anak mo sa amin, kami iyong patuloy na paunlarin upang sa kinamtan naming paglayang walang giliw, kami magkaroon na sa kalangitan ng kaligayahan, na ngayon pa man sa lupa'y siyang sanhi ng aming pagdiriwang, sa pamamagitan ni Jesucristo,
kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Ang lahat po ay magsiupo. Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Noong araw ng Pentecostes, sinabi ni Pedro sa mga Hudyo, "Dapat malaman mo ng buong Israel na itong si Jesus ipinako niyo sa krus. Siya ang ginawa ng Diyos, ng Panginoong at Kristo." Nabagabag ang kanilang kalooban nang marinig ito. At tinanong nila si Pedro at ang mga apostol, "Mga kapatid, ano ang gagawin namin?" Sumagot si Pedro, "Pagsisihan ninyo, talikdan ang inyong mga kasalanan at magpabinyag kayo sa pangalan ni Jesucristo upang kayo'y patawarin at ipagkakalob sa inyo ang Espiritu Santo. Sapagkat pangako'y para sa inyo at sa inyong mga anak at sa lahat ng nasa malayo, sa bawat tatawagin ng Panginoon Diyos." Marami pa siyang inilahad upang patunayan ang kanyang sinabi at nananawagan siya sa kanila, "Lumayo kayo sa masasamang lahing ito upang kayo'y maligtas." Kaya't ang mga naniwala sa kanyang sinabi ay nagpabinyag at nagdagdag sa kanila ang may 3,000 tao ng araw na iyon. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Awit, pag-ibig ng Diyos, sangkalupa ay lubos. Awat pag-ibig ng Diyos sa sangkalupa ay lubos. Panginoon, tapat ka sa kanyang salita at maasahan ang kanyang ginawa. Minamahal niya ang gawang matapat. Ang pag-ibig niya ay sa mundo'y laganap. Awat pag-ibig ng Diyos sa sangkalupa ay lubos. Ang may takot sa Diyos at nagtitiwala sa kanyang pag-ibig ay kinakalinga. Hindi babayaang sila'y mamatay, kahit magtagutom sila'y binubuhay. Awat pag-ibig ng Diyos sa sangkalupa ay lubos. Ang ating pag-asa ay nasa Panginoon. Siya ang sanggalang natin at katulong. Ipagkaloob mo na aming makamit. Upuon ang iyong wagas na pag-ibig, yamang ang pag-asa sa iyo'y nasasalig. Awat pag-ibig ng Diyos sa sangkalupa ay lubos. Ang lahat po'y magsitayo. Araw ngayong gawa ng Diyos, magdiwang tayo ng lubos, purihin ang manunubos. Alleluia, 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 alleluia.
Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, si Maria ay nakatayong umiiyak sa labas ng libingan. Yumuko siya at tumingin sa loob. May nakita siyang dalawang anghel na nakaupo sa pinaglagyan ng bangkay ni Jesus. Ang isa sa kagawing ulunan at ang isa na may sapaanan. Tinanong nila si Maria, "Ale, bakit kayo umiiyak?" Sumagot siya, "Kinuha po nila ang aking Panginoon at hindi ko alam kung saan dinala." Lumingon siya, pagkasabi nito, at nakita niya si Jesus ang nakatayo roon. Ngunit hindi niya nakilalang si Jesus iyon. Tinanong siya ni Jesus, "Bakit ka umiiyak? Sino ang hinahanap mo?" Akala ni Maria ay siya ang tagapag-alaga ng halamanan, kaya sinabi niya, "Ginoo, kung kayo po ang kumuha sa kanya, ituro ninyo sa akin kung saan ninyo dinala at kukunin ko." "Maria," ani Jesus. Humarap siya at kanyang sinabi, "Rabboni," ibig sabihin, Guro. "Huwag mo akong hawakan sapagat hindi pa ako nakapupunta sa Ama," wika ni Jesus. "Sa halip, pumunta ka sa aking mga kapatid at sabihin mong aakyat ako sa aking Ama at inyong Ama, sa aking Diyos at inyong Diyos." Kaya't si Maria Magdalena ay pumunta sa mga alagad at sinabi, "Nakita ko ang Panginoon," at tuloy sinabi sa kanila ang bilin ni Jesus. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Ang lahat po'y magsiupo. Magandang umaga po sa inyong lahat. Magandang umaga din po. At Happy Easter po sa inyo. Ang ating pong pagdiriwang ngayon sa pagkabuhay ng ating Panginoon Heso Kristo ay nagpapaalala sa atin ng magiging bunga ng kanyang muling pagkabuhay. Si Maria Magdalena po ay umiiyak, nalulungkot, at siya ay napakababa ng pakiramdam sapagkat ang taong nagpatawad sa kanya, ang taong nagpaligtas sa kanya, ang kanyang bangkay ay wala sa libingan. Kaya po siya ay umiiyak, pero nagpahayag sa kanya ang Panginoon Jesucristo. Sabi niya, "Maria," at sa pagkarinig niya ng pagkakabanggit ng kanyang pangalan, ay na-recognize niya, nakilala niya na iyon ang Panginoong Jesucristo. At ito po ang isang napakagandang paanyaya, katulad ng karanasan ni Maria, na matapos niyang makitang nabuhay ang Panginoon, ay siya ay nagpahayag na siya ay muling nabuhay mula sa kamatayan. Ito po ang paalala sa atin at hamon na dapat maging bunga ng muling pagkabuhay ng Panginoon. Tayo po ay umiiyak din katulad ni Maria Magdalena sa dami ng pagsubok, sa dami ng problema. At may pagkakataon na yung ating pinagkukunan ng kalakasan, yung ating pinagkukunan ng pag-asa ay maaring nawala o hindi natin makita dahil tayo ay naliligaw, tayo ay nawawala sa paggabay ng ating Panginoong Hesukristo. Pero ang maganda po, kahit si Maria Magdalena ay nasa lowest point of her life, when she heard how our Lord called her name, kanyang nakita, kanyang na-recognize na ang Panginoon ay kasama na niya muli. Ang Panginoon ay muling nabuhay. Kaya po ang tanong sa atin ngayon,
sa mga pagkakataon na tayo rin ay umiiyak dala ng iba't ibang karanasan, umiiyak dala ng mga pagsubok at problema, when our Lord calls us, do we also recognize His voice? Do we also recognize His calling at sinasabing magsisi tayo sa ating kasalanan, sinasabing sumunod tayo sa Kanyang salita, sinasabing sumimba tayo tuwing araw ng linggo at piyestang Pangilin at tumanggap ng mga sakramento, lalo't higit sa sakramento ng kumpisal. Kapag atin po itong tinugon, kapag ating na-recognize at tinugon ang boses ng Panginoon Kristo, we also experience the Easter experience of Mary Magdalene, na kasama niya ang Panginoon at ito'y kanyang pahalagahan. At wala na muling makakakuha sa kanya ng kasiyahan ng Panginoon ay muling nabuhay, at ito'y kanyang nakita at naramdaman. Kaya ho mga kapatid, tayo po ay sa pagsama natin sa Panginoon Kristo, sa pagkakita sa kanyang pagpapakasakit, kamatayan, with the help of our parish activities. Nakita natin kung paano siya nag-alay ng buhay, kung paano siya nagbigay ng buhay para sa atin. At sa kanyang muling pagkabuhay, dapat po ito'y dala-dala natin, na sa mga panahong tayo ay naliligaw at nawawalan ng gabay, sa salita niya, ma-recognize din natin ang presensya ng Diyos. At katulad ni Maria, tayo lumapit sa Kanya sa mga sakramento at ipahayag sa mga taong nawawalan din ng pag-asa, sa mga taong hirap na hirap sa buhay, na si Kristo ay muling nabuhay. Lahat ng paghihirap ay Kanyang ginapi, lalo't higit ang kamatayan. At dahil dito, walang hindi kayang pagtagumpayan ang Panginoon. Himukin natin sila na maniwala sa Diyos, manampalataya sa Diyos, at katulad ni Maria, katulad natin, ang ating ding pag-iyak ay mapapaltan ng kaligayahan sa pananampalataya natin kay Kristong muling nabuhay. Magsitayo na po tayo. Sa pamamagitan ng Ebanghelyo, nagpapahayag sa atin si Kristo sa kanyang mga kapangyarihang salitang walang hanggan at sa mga gawang nakapagpapagaling. Sa pamamagitan niya, buong pagtitiwala tayong manalangin sa Ama. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang simbahan naway patuloy na magturo ng katotohanan ni Kristo sa labanan ng mga kasamaan ng ating panahon. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga namumuno sa mundo naway magtaguyod ng pagiging matuwid sa kanilang mga pamahalaan at maging masigasig sa pagsupo ng kasamaan sa mga pamayanang pinangakuan nilang paglingkuran. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Tayong lahat na natitipon dito, naway manatiling tapat ang ating mga pangako sa binyag. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga may sakit, naway magkaroon ng kagalingan sa panghihina ng kanilang katawan at kaluluwa. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga yumao, naway makabahagi sa maluwalhating muling pagkabuhay ni Kristo. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. O Diyos, sa pamamagitan ng kamatayan ng iyong anak, ibinigay mo sa amin ng pag-asa sa buhay na walang hanggan. Loobin mo na sa pamamagitan ng kanyang muling pagkabuhay ay matamo namin ang buhay na aming inaasam
Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Ang lahat po ay magsiupo. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo at kalugdan ng mga alay ng iyong angkan, upang sa tulong ng iyong pagdingap at pagsubaybay, ang bigay mo sa aming puhunan na hindi masayang, kundi tumubo pa ng mga kalobang walang katapusan, sa pamamagitan ni Hesu Kristo, kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Sumainyo ang Panginoon. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Lalo ngayong pinagdiriwang ang paghahain ng Mesiyas, ang maamong tupa na tumubos sa aming lahat. Ang iyong anak na minamahal ay naghain ng sarili niyang buhay. Siyang tupang maamong umako sa kaparusahan upang mapatawad ang kasalanan ng sanlibutan. Sa pagkamatay niya sa banal na krus, ang kamatayan namin ay kanyang nilupig. Sa pagkabuhay niya bilang manunubos, pag-asa at pagkabuhay ay aming nakamit. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan.
Ang lahat po ay magsiluhod. Ama naming banal, dapat kang purihin ng tanang kinapal sapagkat sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoon Jesucristo at sa kapangyarihan ng banal na Espiritu ang lahat ay binibigyan mo ng buhay at kabanalan. Walang sawa mong tinitipon ang iyong sambayanan upang mula sa pagsikat hanggang sa paglubog ng araw, maihandog ang malinis na alay para sambahin ang iyong ngalan. Ama, isinasamo naming pakabanalin mo sa kapangyarihan ng banal na Espiritu ang mga kaloob na ito na aming inilalaan sa iyo. Ito nawa ay maging katawan at dugo ng iyong anak at aming Panginoon Jesucristo na nagutos ipagdiwang ang misteryong ito. Noong gabing ipagkanulo siya, hinawakan niya ang tinapay. Pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati na iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Ama, ginugunita namin ang pagkamatay ng iyong anak na sa amin nagligtas, gayon din ang kanyang muling pagkabuhay at pagkakiyat sa kalangitan. Samantalang kanyang pagbabalik ay pinananabikan, kaya bilang pasasalamat ngayong aming iniaalay sa iyo ang buhay at banal na paghahaing ito. Tunghayan mo ang handog na ito ng iyong simbahan. Masdan mo ang iyong anak na nag-alay ng kanyang buhay upang kami ay pakipagkasundo sa iyo. Loobin mong kami magsasalo-salo sa kanyang katawan at dugo, ay mapuspos ng Espiritu Santo at maging isang katawan at isang diwa kay Kristo. Kami naway gawin niyang handog na habang panahong nakatalaga sa iyo. Tulungan nawa niya kaming magkamit ng iyong pamana, kaysa ng ina ng Diyos ang mahal na Birheng Maria, ang kanyang kabiyak na pusong si San Jose, kaysa ng mga apostol, mga martir ni San Fernando, at kaysa ng lahat ng mga banal na aming inaasahang laging nakikiusap para sa aming kapakanan. Ama, ang handog na ito ng aming pakikipagkasundo sa iyo ay magbunga nawa ng kapayapaan at kaligtasan para sa buong daigdig. Patatagin mo sa pananampalataya at pag-ibig ang iyong simbahang naglalakbay sa lupa, kasama ng iyong lingkod na si Papa Francisco, ang aming Obispo Melrey, ng tanang mga obispo at buong kaparian, at ang iyong piniling sambayanan. Dinggin mo ang mga kahilingan ng iyong angkan na ngayon tinipon mo sa iyong harapan. Amang mawain, kupkupin mo at pag-isahin ang lahat ng iyong mga anak sa bawat panig at sulok ng daigdig. Kaawan mo't patuloyin sa iyong kaharian ang mga kapatid naming yumao at lahat ng lumisan na sa mundong ito na nagtataglay ng pag-ibig sa iyo. Kami ay umaasang makararating sa iyong piling at sama-samang magtatamasa ng iyong kaningningang walang maliw, sapagkat aming masisilayan ng iyong kagandahan sa pamamagitan ng aming Panginoong Jesucristo, na siyang pinagdaraanan ng bawat kaloob mo sa aming kabutihan. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Ang lahat po ay magsitayo. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob.
Sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo po kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawan namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kaming ipagdulot sa tukso, at yadya mo kami sa lahat. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw. Iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mong aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Ang lahat po ay magsiluhod. Ito ang kordero ng Diyos
Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan, mapalad ang mga inaanyahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Magsitayo na po tayo. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, pakinggan mo kami upang maging handa sa aming kalooban para pakinabangan ng ligayang walang katapusan na iyong inilaan sa mga nilobong mabinyagan sa pamamagitan ni Hesu Kristo, kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Inaanyayahan po sa unahan, lumapit dito ang nagdiriwang ng kaarawan, anibersaryo ng kasal mangingibang bansa, kukuha ng pagsusulit para sa panalangin at pagbabasbas. Sumama na rin po ang may mga dalang religious articles para din po sa panalangin at pagbabasbas. Ama naming mapagmahal, sa nagmumulang lahat ng mabubuting bagay, hinihiling namin basbasan mo ang mga kapatid namin ito na nagdiriwang ng kanilang kaarawan, anibersaryo ng kasal, nakatakdang mga ibang bansa, sa ilalim sa pagsusulit. Pagkalooban mo sila na mas mahaba at makahulugang buhay, mabuting kalusugan, mapayapang kalooban, maliwanag na kaisipan, makatapat na kaibigan, maayos na nabuhay kaligtasan sa anumang kapahamakan. Basbasan mo rin ang kanilang mga gawain at tatikain upang ito'y matupad ayon sa iyong kalooban. Pagpalain mo rin ang kanilang mga angkan at mahal sa buhay. Higit sa lahat, patatagin mo sila sa pananampalataya, patibayin sa pag-asa at pag-alabis sa pag-ibig. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristo ang aming Panginoon. Amen. Naway gawaran ng Diyos ang pagpapala mga kasangkapan sa panalangin upang mga ito'y maging gabay sa pagtahak sa kabanalan at paghahangad ng buhay sa kalangitan. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Happy birthday po. Happy anniversary. Magsitayo na po ang lahat. Sumainyo ang Panginoon At sumain niyo rin. at pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang ating pagdiriwang, humaring taglay ang pag-ibig ni Kristo. Salamat sa Diyos. Alleluia, alleluia.